Pabor naman si House Speaker Feliciano Belmonte sa plano ng susunod na administrasyon na hilingin sa Kongreso na bigyan ng emergency power si President-elect Rodrigo Duterte. Ang kay Belmonte, isa ito sa nakikita nilang solusyon upang agad nang mawakasan ng problema sa matinding traffic sa Metro Manila. Si Jervis Manahan sa detalye. Dahil tila palala ng palala ang usad pagong na trapiko sa Metro Manila, pabor na raw si House Speaker Sonny Belmonte na bigyan ng emergency power si President-elect Rodrigo Duterte. Ito kasi ang nakikitang posibleng mabilis na solusyon para mawakasan na ang problema sa trapiko at transportasyon. Pero giit ni Belmonte, hindi dapat maabuso ang emergency powers kaya dapat maging specific ito. Yes, let's give him the emergency powers, but let us be very specific what the emergency powers consist of. Nauna nang sinabi ni incoming Transportation Secretary Arto Gade na hihiling sila sa Kongreso ng emergency powers na tatagal ng 2 taon. Sinabi rin ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo na maghahain siya ng panukalang batas para dito. Kapag nabigyan si Duterte ng emergency powers, posibleng hindi na magkaroon ng bidding sa mga traffic and transportation-related projects para mapabilis ang mga proseso. Pero giit ni Belmonte, dapat transparent sa publiko ang mga negosasyon para maiwasan na rin ang mga anomalya. Perhaps we can dispense actually with some of the bidding process here, as long as it's made in public with everybody knowing what's going on. Hindi yung behind the scenes. Pabor din daw si Belmonte sa pagbubukas ng mga subdivision para madaanan ng mga sasakyan, lalo na kung nagkokonekta ito sa mga malalaking lansangan. I think nationally, we have a rule where the public subdivisions can donate the roads to the government and the government will undertake the repair of these roads. In return for which, magkakaroon ng free access. Nanguna si Belmonte sa pagpapasinaya ng House Legislative Library, Archives and Museum sa Batasan Complex. Bagamat wala pa itong laman sa ngayon, magiging tahanan daw ito ng mga importanteng dokumento sa kasaysayan ng ating lehislatura. May isa ring Hall of Honor kung saan inaalala ang mga pangalan ng bumuo sa ating Kongreso simula pa noong unang Republika ng Pilipinas. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jervis Manahan.